Gusto po kayo mga kababayan ng ating pag-uusapan ngayon. Ano po ba itong Magna Carta? Ayan, Magna Carta for Barangays Act. No? Since nag-content na rin tayo tungkol sa BSKE, ay pag-usapan na rin natin itong Magna Carta kasi relate din naman po ito sa mga barangay officials. No? May narinig tayong mga balita at nag-research ako kung ano nga ba itong Magna Carta nito. Barangays Act. Alam niyo po ay matagal na pala itong isinusulong no, sa Senate at nagsimula ito 13th Congress pa. So magpasa hanggang ngayon no, ilang mga Congress na yung mga lumipas. So 19th Congress hanggang 28th Congress na hanggang sa kasalukuyan at hindi pa rin po ito na ipapasa. Ano ba nilalaman itong Magna Carta na ito? No? Nag-CP tayo dito mga kababayan, nag-CP tayo dito yung mga nanonood sa atin, mga barangay officials, mga kagawad, mga barangay tanod, no? Maganda pala ito kung ito po ay maipapasa sa 20 Congress. Biruin nyo, no? 13 Congress pa. Ibig sabihin ay mga 2 dekada na itong nilalaban at hindi pa rin po maipasa-pasa, magpasa hanggang ngayon. At kaya nag-research ako kung ano nga ba itong Magna Carta na ito sa kasalukuyan ay kumbaga follow-up ni Senator Bongo, no? Ayan, no? Senate Bill number 197. Basahin natin kung ano nga ba itong Magna Carta, tapos konting opinion lang para magkaroon tayo ng idea, mga kababayan. Siyempre, bukod sa BSKE, siya nga pala yung BSKE ha, masusunod na po na taon mangyayari. November 2026. Kasi wala nang ibang batas maliban sa RA 12232. So wala na pong BSKE ngayon, no? Imposible na po yun. Okay? So, ito, Tagalog no? Ang termino Magna Carta po parang kaya ay hindi isang patas. Ngunit tumutukoy sa ilang minungkahi at pinagtibay na panukalang batas ng naglalayong mapabuti ang kapakanan ng mga barangay at kanilang mga opisyal. At panukalang batas ay naglalayong magbigay sa mga opisyal ng regular na sweldo. Naglalayo magkaroon ng mga barangay opisyal na regular na sweldo. Ibig sabihin, pag regular na sweldo, mga kababayan, mga barangay officials ay magiging regular government employee ang mga barangay officials. No? Para sa akin, sa nabasa ko ito ngayon ay mukhang okay, di ba? Kaya regular na sweldo, benepisyo, siyempre, kung ano tinatanggap na benepisyo ng mga government employee, ay yun din ang makukuha ng mga barangay official, yung benepisyo at social security. Habang ang umiiral na Republic Act 6810 ay nagbibigay ng mga exception sa mga maliliit na negosyo sa kalayunan at barangay. Ang mga panukalang batas ay naglalayo na palakasin ang antas ng barangay, no? Palakasin ang antas ng barangay sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kapasidad nito sa paghahatid ng mga serbisyo sa pamamagitan ng mas mahusay na pondo at sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga opisyal ng katayuan ng mga regular na empleyado ng gobyerno. Ayan, minungkahing batas ito, proposed bill nga Magna Carta para sa mga opisyal ng barangay. No? Isang panukalang batas na naglalayong mabigyan ang mga opisyal ng barangay, tauhan at mga voluntaryo nakapirming sweldo. Ayun nga, fixed salary. Allowance, meron din allowance. Insurance, meron din. At benepisyo sa pag-retiro sa halip na honoraria. Ayan pa lang yung ibang nilalaman ng itong Magna Carta na to. At sounds good. Ika nga. Maganda, no? So, bakit kaya hindi pasa-pasa? Nagsimula pala ito, 13 Congress pa at lumipas na ngayon 19 Congress at ang naipasa doon ay yung Senate Bill 2816 yung sa naging Republic Act na 12232 na to sa BSKE yung pag-uurong at yun ang pumasa, no? Nauna pa. Itong sa Magna Carta ay hindi pa. At sinasabi nga nila, sana ay maipasa na ito Senator Bongo at Mitsubiri, no? Kumbaga, pinalo up nila yan. Sa ganun ay maipasa na daw sana itong
kasalukuyang Kongreso, 20 Congress. At kung mangyayari yan, ito nga yung kanilang tatamasahin mga barangay official. No? Basahin ko lang dito yung iba pa. No? Pagpapalakas ng kalayaan sa pananalapi ng barangay, isang minungkahing panukala sa nag-uutos sa automatikong paglalabas ng bahagi ng barangay sa pambansang buwis at 25% na bahagi ng lahat ng buwis sa real property na nakokolekta sa loob ng nasasakupan. Pasensya na medyo na basta kasi malabo pumata ko at itong salamin ko kailangan ng palitan. Yan, intindihin nyo na lang ako. Yan, iba pang iminungkahing panukalang batas. Marami pang panukalang batas ang inihain sa Senado at kapulungan ng mga kinatawan ng may katulad na layunin. Ayun, katulad na layunin ng pagpapabuti ng kapangkalan ng mga opisyal ng barangay at pagpapalakas ng mga barangay. Ayan. Pinagtibay na batas sa Republic Act 6810, Magna Carta for Countryside and Barangay Business Enterprises. No? Mga pangunahing layunin ng minungkahing batas, mga pangunahing layunin, pagpapabuti ng kapakanan ng mga opisyal ng barangay upang bigyan ng profesionalisasyon ng opisyal ng barangay, tauhan at voluntaryo magagawa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng regular na sweldo, alawas at iba pang benepisyo. Pagpapalakas ng kapasidad ng barangay upang mapabuti ang kakayanan ng mga barangay at magbigay ng mga pangunahing serbisyo, mapatupad ng mandato dito sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng mas matatag at mahuhulaan na pondo. Yan, ito yung tinatayang pondo. No? Pinahusay na lokal na ekonomiya. Yan, mga pangunahing layunin. So, ayun lang, no, yung aking summary na CP sa Chrome, siyempre. Pag mayroon tayong gusto malaman ngayon, Chrome lang, Google lang. Meron tayong matututunan. So, yun pala yung Magna Carta na ito. Bitawan ko na ito. So, mga kababayan, ay mukhang maganda para sa akin, no? Para sa mga barangay officials. Ang tanong ko lang, tagal na pala nito, pero ito, 2 dekada lang isinusulong at hindi pa rin maipasa-pasa kung sa ikabubuti naman ng mga barangay officials. Bakit kaya? Pwede kayo mag-comment dyan yung mga nakakaalam, no? Yung mga barangay kagawad dyan, barangay kapitan, pwede po kayo mag-comment kung bakit sa tingin nyo hindi pa nagiging batas itong sa Magna Carta na for barangays para sa ikabubuti naman pala ito ng mga barangay officials na magiging parang isang regular na empleyado na kung ano ang nakukuha mga benepisyo ng isang government employee ay yun din ang makukuha ng mga barangay officials. Peak salary, allowance, diba? Siyempre kasama na dyan yung lahat Siyempre bonus, may mga mid-year bonus pa yan. Pagdating ng mid-year bonus, meron pang Christmas bonus yan. Alam ko, hindi 13 month. Alam ko, mga 15 month pa yan kung tawagin sa gobyerno. May mga kaibigan tayo sa DepEd. Meron tayong kaibigan dyan. Mga teacher. Meron din tayong kaibigan sa mga personal natin kaibigan sa ombudsman. May mga kaibigan tayo dyan. At alam natin, siyempre, pag nagkaka-banding, napabanggit yung mga mid-year bonus, Christmas bonus, allowances, maganda ang allowance sa gobyerno, mga kababayan. At kung yun ang mangyayari sa inyo, sa mga barangay officials, maganda. No? Pag kayo naman ay tapos na sa terms, parang magiging retirement. Meron ding retirement. Lahat nga Ano? So maganda para sa akin. Maganda para sa inyo. Hindi naman po tayo. Content ko no? So maganda po yan para sa inyo. Sana maipasa po ito sa 20 Congress na. No? Siyempre mas gaganahan magtrabaho ang mga barangay captain, barangay kagawad. Ano po kasama dyan yung mga lahat barangay tanod, barangay secretary. Diba? So, sana mapasa na ito. At siyempre, pasaya sa Senado, magiging Republic Act yan, pipirmahan yan, aakit yan sa OP of the President at pinirma ng Presidente yan. Magiging yung Magna Carta na yan ay isa lang batas at barangay officials mas maganda. Mas kumbaga mas marami kayong
ano ba, yung mga mas maganda ang sweldo, maganda ang trabaho. No? So, ayan, pag-aaralan pa natin ito. Siyempre, nag-update na rin tayo sa mga usapin sa barangay, BSKE. So, sa BSKE po natin, ha, mga kababayan, wala na po ngayon December. Wala naman naganap na COC filing noong October 1 to 7. Sino iboboto? Wala, kasi wala naman nag-file. Wala naman, walang filing. Yan, para sa akin, yung ano ko dyan, ay sila, hindi pa rin naman nagpabago. Baka maging, maaari maging konstitusyonal ang RA 12232. Sa ganang akin lang po yun. No, dapat maging konstitusyonal ito kasi na-move. Ma-move ang BSKE. Sabi nila farm, mga March. No. Magiging bare months din ang BSKE kung konstitusyonal. I mean, magiging sa bare months gaganapin ang BSKE kung unconstitutional. O bare months, sinasabi ng batas November. Bare months din yun. O sabihin natin unconstitutional tapos naging October ang BSKE tapos November rin lang sa batas. Isang buwan lang pagitan. Constitution nyo na lang po. Sana marin tayo ng AC. Constitution nyo naman kasi unconstitutional na-move din naman Para wala na pong medyo kaguluhan, pumasa naman na yan. No, at term setting bill yan, sa paniniwala ko, hindi na pa pwede baguhin. Kapag binago pa yung term fix na yan, kalokohan na po yun. Hindi na po pwede ganun. Yun na po ang pambababoy sa batas. Panloloko sa mamamayan. Kung ang term setting bill ay babaguhin. Babaguhin na naman. Term na nga termino na nga fix na nga but no, hindi na po pwede yun. No? So, maging constitutional na yung RA 12232. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Pa-share ng video. Iwan kayo ng mga opinion dito mga barangay officials. And subscribe sa mga bago sa ating channel. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. God bless.